Patuloy tayo sa ating pag-aaral at atin pong nakikita na yung nauna na pinalabas natin ay tungkol sa buhay ni Abraham sa kaniyang patutuo sa harap ng kaniyang mga tauhan, kung paano ng Diyos nilikha ang lahat ng bagay. So, ito po mga kapatid, patuloy tayo at atin pong napapansin na talagang nilikha ng Diyos, no, ang lahat ng bagay. At doon nga sa halamanan ng Eden, inilagay ng Diyos ang unang tao, si Adam and si Eve, o si Adan at si Eva. So, kanilang pagsasama ay napakasaya, ngunit kung isang pagkakataon ay talagang dumating ang yung manunukso at tinukso nga ang tao, at si Eva yung unang natukso. Tapos kumain sila o tinipo niya at kinain ang bungang ipinagbawal tungkol sa Tree of Knowledge, at kumain at pinakain si Adan, kaya sila ay nagkasala. Nabuksan nga ang kanilang paningin, nagkasala naman sila dahil ang una naman talaga na sinabi ng babala ng Panginoon sa kanila na huwag silang humipo ni kumain, dahil pag ginawa nila yon, ang kapalit ay mamamatay sila. So ang tinutukoy po talaga na kamatayan doon ay yung kamatayang spiritual, at physically na rin ang tao ay namamatay. So, ang kahulugan kasi ng kamatayan, kung titingnan natin sa dictionary, ang death ay separate, no? Yung pagkahiwalay. So, ang tinutukoy ng Diyos na kamatayan dito una ay yung mahiwalay sila sa presensya ng Panginoon, na kung saan kung hindi ito magawa ng paraan ay totally na mapapahamak ang tao. Ang tao po ay talagang wala na. Pag namatay ang tao, mahiwalay sa Diyos, impyerno na ang pupuntahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao ay maligtas mula sa pagkakasala. So, kung ating papansinin, noong nilabag ni Eva ang kautusan ng Diyos, ang kasalanan ang naging hadlang nila sa presensya ng Diyos. Yun, no? Ang kasalanan, ang sin ang nagseparate sa tao na nung lumabag si Adan at si Eva. At dahil sa kanilang pagkakasala, pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. At noong pinalaya sila, talagang totaling hindi na sila makabalik, dahil ito'y pinagbantayan niya sa kanyang anghel, na kung saan yung Tree of Life ay hindi na nila pwedeng kainin. Itong Tree of Life, hindi na sila pwedeng kumain doon. Kaya nung lumayan sila, hindi na sila nakabalik, at ang parusa ng Diyos sa kasalanan, kamatayan una, at meron ding mga kabayarang pasikal, tulad na lang yung sa ahas, dahil siya ang ginamit ni Satanas, na gagapang siya sa buong buhay niya at alikabok ng kanyang pagkain. At atin pong nasasaksihan yan. Tungkol naman sa kay Eva, siya ay mahihirapan sa kanyang panganganak, kaya nga kung ang mga babae ay magsilang ng kanilang mga anak, ay talagang hindi po madali mga kapatid, dahil yung isang paa nila ay parang nasa hukay,
At sa lalaki naman, mabubuhay siya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, no? Pawis ang puhunan, at nangyayari po ang lahat ng sinabi ng Diyos sa ating mga tao. So, yun po ang nangyari, at ang sumunod ay si Adan at si Eva, silang kauna-unahang mag-asawang yung kumbagang ikinasal, na kung saan ang Diyos mismo ang basbas sa kanila. Kahit ganun pa man, sila ay unang mag-asawa, no, na ng sanlibutan, at sa pamagitan nila dumami ang tao. Pero kahit ganun pa man, ang Diyos ay nagbigay na rin ng kanyang pangako na minsan pa na talagang darating ang time na may isang maisilang na sanggol na siyang magligtas sa atin. So itong Genesis chapter 3 verse 15, ito po ay ang kauna-unahang pangako ng Diyos sa atin, na minsan darating ang isang binhi o yung isang anak ng babae na siyang tatalo sa nandaya sa atin, no? Na kung saan ang sabi ito, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel, no? So ito po yung nangyari nung ang ating Panginoon doon sa cross ay pinako nga ang ating Panginoon, pinako ang kanyang kamay at paa, pero ang kapalit naman nun ay ang pagkasugat naman ng ulo ni Satanas, dahil sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, nagkaroon po ng katubusan sa lahat ng tao na tatanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. So sa pangyayaring ito, makikita natin na si Eva ay nagkaanak, at ito ay si Cain at si Abel, at habang sila ay patuloy na nabubuhay, itong si Cain ay kanyang trabaho ay yung parang nananim ng parang kung sa atin ay palay, no? Ang kanyang trabaho ay pananim. Ito namang si Abel ay pag-aalaga ng mga hayop tulad ng tupa. So noon pa man sila ay meron ng hanap buhay, at yun nga ang sabi ng Diyos sa parusa ng tao, mabubuhay sila sa pamagitan ng kanilang pawis sa pagsisikap. Noon pa man ay meron ng tinatawag na paghahandog. Genesis chapter 4 verse 1 to 16, at itong paghahandog talaga para sa Diyos noon pa yon ay isinasagawa. Kaso lang ang tao sa ngayon ay wala ng panahon sa Diyos, hindi na sila nagbibigay ng paghahandog sa Panginoon, kundi halos lahat ay pansarili na lang. Kung magtrabaho sila, trabaho lang, at kung ano man ang darating sa pinaghirapan nila, sa kanila at sa kanilang pamilya lang umiikot lahat yun. Pero nakakalimutan nila na mayroon pong dapat na paghahandog na gagawin ang bawat isang tao, kasi yun ang obligasyon natin sa Panginoon. Pasalamat sa lahat ng ginawa, ibinigay niya sa atin, lakas, pag-iingat. At noong panahon lang ni Cain at Abel, mayroong panahon talaga na sila ay maghandog sa Diyos. So sa madaling sabi, naghandog sila sa Panginoon, at ang nangyari ay sa dalawang handog na naghandog nung mga panahon na yon, si Cain at si Abel, naghandog sila, pero magkaiba ang kanilang paraan ng paghandog. Itong si Cain ay naghahandog siya na kung saan ang kanyang ibinigay sa Panginoon, ang kanyang handog na susunugin, dahil ang paghahandog kasi nila noon sa Diyos ay inihandog mo sa Diyos, parang ibigay mo yung isang hindi naman tatanggap talaga ang Diyos sa material na bagay, kundi
ang gusto lang ng Diyos ang makita yung puso mong meron kang pagnanais na magpasalamat sa Diyos. So sa pamagitan ng ano man ang nasa iyo, ano man ang meron ka, yun talaga. Wag nating sabihin na ay wala akong maihandog sa Panginoon, wala ako ganito ganyan. Wala po, hindi po. Kahit ano mang meron ka, ihandog mo yun sa Panginoon. Sa noong panahon ay kailangang sunugin ang handog dahil magawa ka ng altar at ilalagay mo doon sa ibabaw ng altar ang iyong handog, at sa pamagitan ng apoy, yun ang pamamaraan na makarating sa Diyos ang iyong handog sa Kanya. At dahil si Cain ay isang magsasaka, kumbaga, ang inani niya ay yun ang kanyang inihandog, pero magkaiba sila ni Abel dahil ang kay Cain ang inihandog niya ay yung mga tira-tira sa mga pinaghihirapan niya, no? Yung yun bang sinasabi natin, pwede na to itong kunting kumbaga itong tira-tira, hindi ko na magamit to, pwede ko nung dalhin ito sa Panginoon. Kung sa ngayon pa, dalhin ko to sa church dahil hindi ko naman kailangan to, baka sakali doon sa church ay magagamit. Yung mga ganyan konsepto ba, no? Meron pang yung basta yung naghahandog na iniisip na baka kasi hindi na magamit sa bahay, hindi na kailangan ganito handog. Yan ang madalas ang nangyayari. Yung ugaling ganyan, mga kapatid, ay ugaling Cain po yun, no? At nung naghandog si Cain sa mga tira-tira, ang nangyari, hindi po tinanggap ng Diyos ang kanyang handog na susunugin. Dahil yun nga, pag mali ang paraan ng handog, hindi talaga yan makakarating sa trono ng Panginoon. So ang nangyari, ang usok ay hindi dumiretso sa taas, kundi ito'y parang hinampas ng hangin, na kung saan ang usok ay kumalat. So naintindihan ni Cain na ang kanyang handog ay hindi nga tinanggap ng Diyos. Ito naman si Abel, naghandog siya sa pinaka-the best na meron siya. Hinanap niya sa kanyang mga alaga ang pinakamagandang tupa. Hinanap niya yun, at nung makita niya ang pinakamaganda, yun ang kanyang ibinigay sa Panginoon. At yung konsepto na yan ay yung katulad sa atin ngayon na parang halos wala na tayong natira sa atin. Halos ang ginagawa natin nasa church na ibinigay natin lahat. Yung mga ganong klaseng paghahandog, yun po ang mga tinatanggap ng Diyos. At dahil doon, itong si Cain ay jealous sa kanyang kapatid, na kung saan hindi niya napansin na yung jealous ay humantong na sa pagkainis niya sa kanyang kapatid, at napag-isipan niya itong sa punto na patayin niya dahil sa sobrang inis, galit, dahil sa pangyayari. Nainggit siya dahil mas pinagpala si Abel. So sa madaling pagkasabi, nangyari ang hindi talaga dapat mangyari, ang pagpatay kay Abel. At si Abel ay pinatay ni Cain, at namatay nga si Abel, at si Abel ang una-unahang nakaranas ng kamatayan, ngunit humihingi siya ng hustisya sa Diyos, at hindi naman siya binigo ng Diyos dahil si Cain ay pinarusahan ng Diyos, no? At si Abel ang unang namatay base sa Biblia, kauna-unahang namatay. Si Cain naman ang kauna-unahang mamamatay tao. At hindi po sila magkalayo, no, o magkaano sa dugo, kundi magkapatid pa. Kaya noon pa man ay meron ng mga nangyayaring ganyan. So sa madaling sabihin, si Eva at si Adam ay nagkaroon pa ng isang anak na lalaki, at ito tinawag nilang si Seth. At ito ang trail ng tao, no? Ito naman ang trail ng kasalanan. Ito naman ang trail ng angels. Ito naman ang trail ng banal na espiritu. Ito ang trail ng word o si Jesus. Then ito naman ang
trail ng Ama sa taas. At ito naman ang trail ni Satanas, na kung saan nandyan din si Satanas sa lahat na halos ng mga pangyayari nung unang kapanahunan, dahil sa ating ng pag-aaral na una siya kaysa tao. So itong Genesis chapter 4 verse 1 to 16, kayo na lang po ang magbasa sa inyong mga Biblia, no, dahil ipagpatuloy ko pa po yung ipaliwanag dito sa diagram. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-post, no, at itanong lang ninyo at sisikapin kong mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. So patuloy po tayo mula kay Seth. Ayun, papunta na tayo sa kay Noah na kwento, no? At mula kay Seth, dumaloy ang lahi at lumabas si Noah. At si Noah ay talagang pinalugdan ng Diyos. Atin pong makikita dyan at mapapansin po ninyo na nung dumami ang tao din naman ay naging masama, ayon sa Genesis chapter 6 verse 1 to 8, no? So sa panahon ni Noah, dumami nga ang tao, at nang dumami ang tao ay naging masama, no? The wickedness of man was great in the earth, no? So nagkaroon ng grabing sitwasyon na kung saan ang tao ay lubhang napakasama na. At maliban dyan, dahil ang mga anak ng Diyos o ang mga angel ng Panginoon ay nagsipag-asawa sa mga anak na babae ng tao, at hindi po yun pinahintulot. Kaya ang mga anghel na nagsipag-asawa sa mga anak ng babae ng tao, sila po ay pinarusahan, ikinulong, no, doon sa hukay na malalim na kung saan naghihintay sa parusa ng Diyos, na pagdating ng huling panahon na sila ay paparusahan ng Diyos. So lubhang naging masama ang mga tao sa panahon ni Noah. At sa panahon nga ni Noah, siya na lang ang natirang may takot sa Diyos, no? So the earth also was corrupt before God and was filled by violence, no? So naging ang tao ay naging violente sa isa't isa, no? Ayon sa Genesis chapter 6 verse 11. So dahil doon, si Noah ay inutusang gagawa ng daong. So base sa bago dumating ang baha na kung saan ang buong sanlibutan ay natakpan, sa Genesis chapter 7 verse 1 to 24, bago yun nangyari, gumawa muna si Noah ng daong o ark ayon sa utos ng Panginoon, no? So kung ating papansinin, meron pa tayong illustration na daong dito. So nung nilikha ni Noah, eksakto ayon sa ibinigay na sukat ng Panginoon kung gaano kalaki, anong gagamitin ng kahigano. So yun po ang nangyari. At nung matapos po yun, talagang bago umulan, dahil sa panahong yun hindi pa nakakaranas ng pag-ulan sa buong sanlibutan, no? Mula kay Adan hanggang sa panahon ni Noe, ang sanlibutan ay hindi pa po nakakaranas ng ulan. Kaya siguro naipon yung lahat ng lagayan ng tubig sa sanlibutan, no? Kaya yun ang naging dahilan nung bumuhos, ay talagang natakpan ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan, pati ang pinakamataas na bundok ay talagang natatabunan ng tubig. So talagang walang mabubuhay yun. Kung hindi ka nakasakay sa daong, hindi ka talaga mabubuhay. At nung matapos ang daong, sa tulong ng
mga anak ni Noah, dahil si Noe ay meron pong mga anak na lalaki, si Shem, Ham, at Japet, no? So, yun. At mamaya may ipapakita ko sa inyo yung maiksing video clippings patungkol sa flood, no? Itong baha. Hanggang dito lang muna po tayo.